Good day mga ka-idol, update muna tayo sa PB standing as of April 8. Number 1 sa standing ang SMB, 4 win and 0 loss. Second place, NLEX, 5 win and 1 loss. Third place, Northport, 4 win and 1 loss. Terra Firma nasa 4th spot, 4 win and 3 losses. Samantala, tatlong tie-up ang number 5, number 6 at ang number 7 na Blackwater Bossing, Ginebra at Tropang Giga, 3 win and 3 losses. Samantala, sa number 8 spot ang Meralco Bolts, 3 win and 4 losses. Kaparehas ng Rain or Shine na nasa 9 spot, 3 win and 4 losses. Samantala, ang number 10 ang Magnolia, 1 win and 2 losses. At ang Phoenix, 1 win at 4 losses sa number 11 spot. At ang pinakahuli ang Converge Fiber Xers na 0 win and 6 losses. Pag-usapan natin si Muala Tautua na napapabalitang inilagay na nga sa trading block ng SMB matapos ang ilang paglalaro nito na hindi nagugustuhan ang performance. Isa sa mga big man ngayon ng San Miguel Bearmen, si Muala Tautua na nagiging backup ni Junmar Fajardo. Pero bahit na backup itong si Junmar Fajardo ay malaki ang tsansa na mabibigyan talaga ito ng minuto ng San Miguel Bearmen kung maganda ang ipapakita. Sa 4 na asignatura ng SMB at 4 na panalo ay hindi magaanong maganda ang ipinapakita ni Muala Tautua, dahilan para ilagay na ito sa trading block ng San Miguel Bearmen. At may isang posibilidad ang kupunan ang kinakausap na ngayon ng San Miguel para ilipat si Muala Tautua, dahil nangangailangan din ang San Miguel Bearmen ng isang kupunan, rather isang big man na pwedeng mag-complement kay Junmar Fajardo at maging future big man ng San Miguel Bearmen. Alam natin na magaling si Muala Tautua, pero sa ilalim ni Junmar Fajardo ay hindi niya ito na ipapakita. Kaya naman hindi maganda ang kanyang nagiging performance dahil nag-aalangan ito na ipakita ito sa lineup ng San Miguel Bearmen. Kaya pinag-iisipan na ito at ninegociate na nga ng San Miguel Bearmen para ilipat sa isang kupunan na badly needed ng isa ring big man na pwede makatulong si Muala Tautua. Alam naman natin na si Muala Tautua isang big man na meron outside shooting at the same time meron inside presence, at isa nga sa mga posibleng landing spot ng Barangay Ginebra, rather ni Muala Tautua, ay ang Rain or Shine Elasto Painters. At magiging kapalit daw ng Rain or Shine kay Muala Tautua ay ang big man na rookie ng Rain or Shine na si Kate Dato. Si Kate Dato ay meron iniindang injury ngayon at isang buwan pa mahigit bago ito makabalik sa lineup ng Rain or Shine Elasto Painters. Pero sa pag-uumpisa nga ni Kate Dato bilang Rain or Shine player ay meron na ito nagiging problema sa Rain or Shine Elasto Painters, dahil mukhang ayaw talaga ni Kate Dato na maglaro para sa nasabing kupunan at naghahanap nga ito ng posibleng niyang lipatan na kupunan. At ito na nga, hinahanapan na siya ng Rain or Shine management at malaki ang posibilidad na magiging destinasyon ni Kate Dato kung magkakasundo ang San Miguel at ang Rain or Shine ay mapupunta ito sa San Miguel Bearmen. Kung sakali man mapunta si Kate Dato sa San Miguel Bearmen ay malaking tulong ito sa lineup ng San Miguel Bearmen para mapalalim palalo ang kanilang big man rotation at posibleng maging mukha or future big man ito ng San Miguel. At ang Rain or Shine naman ay kinakailangan din ang kanyang kakayahan ni Muala Tautua na posibleng magpalalim pa sa lalo sa lineup ng big man ng Rain or Shine Elasto Painters, especially ni Coach Sheng Yao. Kinakailangan ni Coach Sheng Yao ang serbisyo na meron or kakayahan na meron si Muala Tautua. At hopefully magkasundo ang dalawang nasabing kupunan, ang San Miguel at ang Rain or Shine Elasto Painters, dahil kapwa sila makikinabang sa mga player na posible nilang makuha na pawang mga big man sa PBA. Ano sa tingin nyo? Dapat ba itong ituloy ng San Miguel at ng Rain or Shine Elasto Painters? At sino ang posible maging panalo sa nasabing negotiation na ito? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan.
Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Kay Kagawad Katsakin Hudukusin ng Hagonoy Bulacan, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, Julius Roche, Ronald Bersuvidad, Anthony Laquialon at saka Laquialon family. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakivisit na rin po ng Facebook fanpage ko, pakilike, pakipollow, pakishare, ganun din po sa YouTube channel ko. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.